Nung araw, kahit tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay. Pasado 6 PM na nakasakay na ako sa barko. Ang gandang tingnan ng dagat sa malayo. Hindi naman nagtagal ay umandar na ang barko, hudyat na aalis na ito ng Maynila. Maingat akong pumasok sa loob ng cabin ko. Doon ko napili na magstay kasi bukod sa aircon ka na ay sarili mo talagang kwarto ang cabin na iyon. Kanina pa ako nakahiga sa malambot na kamang iyon pero hindi ako dinalaw ng antok. Nagpa siya akong lumabas ng kwarto ko saka pumunta sa labas upang magtingin-tingin. Pagkalabas ko ng kwarto at palakad-lakad ako ay napansin kong masama ang panahon. Parang uulan at sobrang lakas ng alon na humahampas sa barkong sinasakyan ko. Sinilip ko ang relong pambisig ko past 11 PM na. Malalim na ang gabi pero mukhang masungit ang panahon. Akma na sana akong babalik sa kwarto ko nang mapansin kong nagpapanik na ang ibang pasahero. Nakita ko din ang isang seaman na nagsisigaw na malulunod daw ang barko. Kaya ang ibang pasahero ay kanya-kanyang naguha ng life jackets. Hanggang sa muling nagsalita ang mga seaman na palubog na daw ang barko kaya kailangan na daw naming maghanda. Mabilis ko din kinuha ang life jacket na nakita ko, saka ko ito mabilis na sinuot sa katawan ko. Kabado akong nakatingin sa dagat. Paano kung mamatay ako ngayon? Mahanap ba ako ng mga magulang ko kapag nagkataong missing ako? Paano kung mahanap nila ako na patay na? Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Kung mamatay man ako ngayon, Lord, sana mahanap ng parents ko ang katawan ko. Nakita kong nagsimula ng tumalo ng mga pasahero. Nagiiyakan na ang iba, kaya pikit mata akong tumalon sa tubig. Kumakampay pa ako palayo sa barko, habang ang mga kapwa ko pasahero ay nagkakagulo. Ang iba naman ay nasa dagat na palutang-lutang. Nang mapagod ako sa kakalangoy at kakakampay ay nagpahinga muna ako. Pero parang namanhid ang mga paa ko. Shit, pinupulikat ako. No, ayoko pang mamatay. Sigaw ko sa isip ko. Dahil papalubog na ako, iyon ang huli kong naalala dahil nawala na ako ng ulirat. Nagising akong parang may humahawak sa katawan ko at may nagsasalita. Miss, are you okay? Hey, okay ka lang ba? Tanong ng isang boses lalaki. Napamulat ako at inaninag ang mukha ng lalaking nagsasalita. Nasa langit na ba ako? Isa ba ito sa mga guardian angels na sumusundo sa akin para makaharap ang Panginoon? Ang gwapo naman ng guardian angel na ito. Diyos ko, patay na ba talaga? Miss, may masakit ba sa iyo? Masuyong tanong ng lalaki sa kanya. Kaya nang maaninag ko na nga ito'y tuluyan na akong bumangon at tiningnan ito. Sa nakita ko'y wala namang pakpakang lalaki. Buong akala niya kasi ay may pakpak ang isang anghel, di ba? Gaya ng mga sinasabi ng mga nakakatanda at sa nakikita kong mga imahe ng isang guardian angel. Nanatilin lang ako nakatingin dito nang muli itong nagsalita. Bulag ka ba, miss? Muling tanong nito sa akin. Sino ka ba? Nasa langit na ba ako? Utos ka ba ng Panginoon para sunduin ako? Sunod-sunod kong tanong dito. Bahagyang natawa ang lalaki at umiling-iling. Saka nagsalita ito. Miss, andito tayo sa isang isla. Katulad ko'y nalunod ka rin siguro sa barkong sinakyan natin. Wika pa nito. Saka lang nag-sink in sa utak ko na nasa biyahe pala ako at dahil pupunta ako patungong Cebu para sa binyag ng anak ng best friend niyang si Gemma. Miss, halika na, tutulungan kitang tumayo, baka may masakit. Don't touch me. Asikong wika dito. Malay ko bang rapist ka? Napadpad ka pa dito? Stay away from me, di kita kalala. Kaya pakiusap, umalis ka at layon mo ko. Singhal kong utos dito. Hey, bakit ganyan ka? Matapos kitang tulungan, iyan ang igaganti mo sa akin? Medyo naiinis din itong saad sa akin. Pwede ba? Hindi ko hinihingi ang tulong mo, Kay. Ikaw itong kusang lumapit sa akin para hawak-hawakan ako? Masyado ka yatang feeling close, mister. Ismid kong wika dito, saka ko ito tinaasan ng kilay. Sobra ka naman. Itong itsura ko, rapist? Ganoon ang tingin mo sa akin? Rapist talaga? Napailing na saad nito sa akin. Bakit? May mga tao namang may tsura na rapist ha? Kaya pwede ba? Layan mo ko? Mataray kong saad dito. Fine. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw na nga ang tinutulungan, ikaw patong galit. Sana hinayaan na lamang kitang nakahandusay doon sa batuhan kung iyan pa lang sasabihin mo sa akin. Imbis na magpasalamat ka sa akin, ininsulto mo pa ako? Baka akala mo'y di ko na huling titig na titig ka sa akin. Aminin mo man o hindi,
Nagagapuhan ka lang sa akin. Nangingiting saad nito sa akin na para bang inaasar siya nito. Mabilis nagsalubong ang kilay ko sa sinabi nito. Masyado yatang conceited ang lalaking ito sa sarili. Hoy, ang yabang mo. Tiningnan lang kita dahil akala ko'y sikamatayan ka na, kaya huwag kang assuming. Mataray kong wika dito. Aminin mo na, gusto mong batuhin kita nitong bato? Inis kong putol sa sinabi nito, kaimbyar na ang taong ganito. Ang yabang. Inis kong bulong sa sarili. Fine, kung iyan ang gusto mo, maiwan na kita. Bahala ka dyan, huwag kang lalapit sa akin ha para magpatulong. Saad ng lalaki sa akin. Lah, asa ka? Ako? Hihingi ng tulong sa'yo? Kapal ng mukha mo. Mataray ko pang saad dito. Tingnan natin. Wika nito sa akin, saka ako nito iniwan at paika-ikang lumakad paliw sa akin. Matapos kong magawa ng sarili na tumayo, ay muli akong naglakad ng dahan-dahan. Nagbabakasakali akong may mga kasamahan akong pasahero dito na napadpad sa islang ito. Pero wala pa rin akong nakitang tao sa islang iyon. Kami lang talaga ng lalaking kanina ang nandito sa lugar na ito. Habang naglalakad ako'y kinapa ko ang noo ko. Dugo? May sugat ang noo ko? Pero hindi gaanong malalim. Siguro gasgas lang ito dahil nasa batuhan ako kanina. Kaya umupo muna ako at pinagpahinga ang sarili ko. Para kasing nahihilo ako sa kakalakad dahil bigla na lamang nawala ang lalaking iyon. Nakakainis, iniwan nga talaga siya ng ugag na iyon. Di ba pinapaalis mo siya? Kaya ayun, umalis. Ikaw kasi tinarayan mo pa eh. Anang kontrabidang bahagi ng isip ko. Kasalanan niya, hawak-hawakan ba naman ako? Simangot kong bulong. Nang makakita ako ng mayabong na puno, ay doon ako umupo para magpahinga na din. Hanggang sa nakatulog ako. Hindi ko alam ang nangyari sa paligid. Naalimpungatan pa ako nang marinig ko ang boses ng isang lalaki. Miss? Miss? Wake up, miss! Tinapik-tapik pa nito ang mukha ko, kaya tuluyan na talaga akong nagising. Nagulat pa ako nang makita kong ang lalaki kanina ang nasa harap ko. What are you doing? Huwag mo nga akong hawakan? Inis kong wika dito. Tinapik ko lang naman ang mukha mo para magising ka. Akala ko kasi kung napano ka na. Matagal ka kasing sumagot. Saad nito. Saka may sugat ka pala sa noo. Gusto mong tulungan kita? Alok pa nito sa akin. No choice naman ako kaya tumango ako dito. Saka kahit anong tanggi ko dito at pagtataray ay lumalapit pa rin ito sa akin. Maaari ba kitang hawakan para makatayo ka? At malagyan ko ng pantapal ang sugat mo? Saka may nakita akong pagkain dito. Baka kakutom ka na miss. Alok pa nito sa akin. Bilib talaga ako sa lalaking ito. Tinaraya na nga, mabait pa rin sa akin at gusto pa akong tulungan. Nakita kong naghihintay ito sa sagot ko kaya tumango na lamang ako dito para matapos na at matulungan ako nito. Pero habang ginagamot nito ang sugat ko'y napansin ko itong nakatitig sa akin. Kaya nainis na naman ako dito. Stop staring at me. Baka may masama kang tangka sa akin ha. Kaya mo ko tinutulungan dito. Nagdududang saad ko sa lalaki. Hey, ikaw na nga itong tinutulungan. Ako pa itong pagbibintangan mo? Anong klaseng tao ka ba ha? Imbis na magpasalamat ka sa akin ay iyan pang igaganti mo sa akin? Galit nitong saad sa akin. Bakit? Did I ask you to help me? Ikaw naman ang nag-offer ng tulong diba? Mataray kong saad dito. Tinaasan pa ako nito ng kilay. Aba hoy, kaya nga ako lumapit sa iyo dito para tingnan kung buhay ka pa. Buti nga hindi ako masamang tao. Kasi kung nagkataong masama ako, wala ka na ngayon. Nirape ka na sana dito dahil dyan sa suot mong halos makita na ang kaluluwa mo. Singhal nito sa akin. Saka ko lang napansin na halos nakaluwa na pala ang dibdib ko sa suot kong spaghetti strap. Halos makita na nga nito ang nipples ko. Mabilis kong tinakpan ang dibdib ko sa sobrang kahihiyan. Pero napansin kong nakatingin pa rin sa akin ang lalaki na parang nahipnotismo sa kagandahan ko. Namula ko kaya ang kahihiyan iyon ay nagalit-galitan na lamang ako. Bastos! Napakabastos mo talaga. Galit kong singhal dito. Sino ba namang hindi titingin sa ayos mong kung ganyan ang nakita mo? Buti, di ako ganoong tao. Ikaw lang itong masama akong mag-isip. Pero sige, kung ayaw mong tulungan kita, sige aalis ako. Bahala ka na nga. Nainis na din ang lalaki sa akin. Akma na sana itong tatayo at dinala pa nito ang pagkain ibibigay nito sa akin. Hoy, akala ko ba bibigyan mo ko ng pagkain? Bakit dinala mo iyan? Saad ko dito. Natural, akin to eh. Saka ayaw mo namang tulungan kita, di ba? Ili maghanap ka ng pagkain mo.
Saad nito sa akin, saka ito nagmamadali na umalis. Uy, ano ba? Akin na nga yan? Gutom na nga ako eh. Sigaw ko pa dito, pero di nito nakinig sa akin. Umiiyak na lamang ako sa sobrang awa ko sa sarili ko. Gutom na talaga ako. Kumakalam na ang sikmura ko. Bakit pa kasi inaway-away ko pa ang lalaking iyon? E di sana andito pa ang pagkain ko? Bulong kong wika sa sarili ko. Pinilit ko na lamang na maglakad para makahanap ng pagkain dahil konting-konti na lang talaga papanawan na siya ng ulirat sa sobrang gutom. Sa kakalakad ko'y may nakita akong isang puno ng bayabas. Mabilis akong nagtungo doon dahil nakita ko itong hitik sa bunga at mga hinog pa kahit papano'y may makakain siya ngayon. Naibsan nga ang gutom ko ng mga sandaling iyon pero nauuhaw ako. Wala akong makitang tubig. May niyog pero hindi naman ako marunong umakyat sa puno. Ang naramdaman kong uhaw ay sinarili ko na lamang. Saka ako bumalik sa dalampasigan at umupo doon. Umiyak na talaga ako sa kawalan ng magawa. Sana talaga mahanap na ako ng parents ko. Hindi ko kayang mabuhay dito sa isla. Sa pagmumuni ko'y may narinig akong yabag na paa at papalapit ito sa akin. Kaya lumingon ako. Ang lalaki kanina nakita kong palapit sa akin at may dala itong bayabas at tinog na papaya. Oh, kumain ka. Hindi naman kita matiis eh. Baka gutom kang talaga. Saad ng lalaki sa akin. Baka may laso nito ha. O baka gayuma. Saad ko dito. Ano ka ba? Andito na nga tayo sa punyetang isla na ito eh. Gusto mo pa rin gagawa ko ng kasalanan? Buti nga mabait ako kaya dinalhan kita ng pagkain. Kahit di tayo magkaano-ano. Galit nito ngasik sa akin. Halatang nauubusan na ito ng pasensya sa akin. Sa narinig ay nakonsensya naman ako. Kaya tinanggap ko ang dala nitong pagkain. Ay yung bayabas ay tinabi ko. Mas natakam ako sa papaya na sobrang hinog, kaya kahit papaano'y nawala ang uhaw ko. Kumain na nga ako. Gutom ka pala, nagtataray ka pa. Wika nito sa akin na pinandilatan ko lang ito. Tumahimik naman ito nang makita sigurong nainis ako. Nang maubos ko ang papaya ay sobrang busog ko na. Saka ako akmang tatayo nang magsalita ito. Aren't you going to say thank you to me? Para naman kahit papano'y may pasalamatan ka. Saad dito sa akin. At bakit naman ako magpapasalamat sa iyo? Hiningi ko ba tulong mo? Mataray ko pa ring wika dito. You're unbelievable woman. Matapos kitang tulungan at bigyan ng pagkain, tinatarayan mo pa ako? Anong klaseng tao ka? Kahit simpleng pasalamat di mo kayang ibigay sa akin? Tiimbagang nitong wika sa akin. Di na ako kumibo pa. Bahala siya. Piping bulong ko sa sarili ko. Naramdaman ko na lamang na tumayo na ito at iniwan ako. Naiwan akong natigilan at nakonsensya sa nagawa kong pagtataray sa lalaki. Wala naman itong ginawang masama sa akin. Tumulong lang ito dahil walang ibang tao dito bukod sa aming dalawa. Pero masisisi ko ba ang sarili kong mawala ng trust sa isang tao? Lalo na sa lalaki. Paano kung katulad dito ni Lexter? Paano kung mahulog ang loob ko dito? At hindi malayong mangyari iyon dahil guwapo ang lalaki. At base sa forma nito ay mayaman ang angka nito. Baka marami ding babae ito o di kaya'y may asawa na. Baka matawag pa akong kabit kapag nagkataon. Hiniwalayan ko nga si Lexter dahil nahuli kong may babae. Dito pa ako sa lalaking ito mahuhulog? No way! Wika ko sa sarili ko. Sobrang advance mo yatang mag-isip ngayon, Hilary. Parang malabong magkagusto sa iyo ang lalaking iyon dahil tinatarayan mo ito. Anang bahagi ng utak ko. Pero tama naman ito eh. Di man lang ako nagpasalamat dito. Sana kahit iyon lang maibigay ko dito. Napabuntong hininga ko sa kaisipang iyon. Masyado yata akong harsh sa lalaking iyon. Nakonsensya talaga ako. Nagpa siya akong tumayo upang hanapin ng lalaking hanggang sa nakita ko itong abala sa pagkuha ng kahoy para gagawa ito ng maliit na kubo para sa silungan nito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.